Our Daily Bread, April 28, 2024 by Ann Citas, that entitled Angel Companions. For today's scripture, we have Exodus or Exodo Kapitulo 23, versikulo 20 hanggang 26. Ang mga pangako at mga tagubilin ang title nito. So sabi, magpapadala ako ng anghel na mangunguna sa inyo. Pangangalagaan niya kayo sa inyong paglalakbay at papatnubayan hanggang sa lupaing inihanda ko sa inyo. Papakinggan niyo siya at susundin ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Huwag niyo siyang susuwayin sapagkat lahat ng ginagawa niya ay sa pangalan ko at hindi niya kayo patatawarin kapag nagrebelde kayo sa kanya. At kung susundin niyo siya at gagawin niyo ang mga sinasabi ko, ipaglalaban ko kayo sa inyong mga kaaway. Pangungunahan kayo ng aking anghel patungo sa lupain ng mga Amoreo, Heteo, Perezeo, Cananeo, Hivita at Jebuseo. At sila'y lilipulin ko. Huwag ninyong yuyukuran o sasambahin ang kanilang mga Diyos-Diyosan, ni tutularan ng kanilang ginagawa. Durugin ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan pati mga haliging ginamit nila sa pagsamba. Akong si Yahweh ang siya lamang ninyong paglilingkuran. Pasasaganahin ko kayo sa pagkain at inumin at ilalayo sa anumang karamdaman. Isa man sa mga babaeng Israelita ay walang makukunan o mababaog, at bibigyan ko kayo ng mahabang buhay. Papuri sa Diyos sa pagkakabasa ng kanyang dakilang mga salita. And it goes like this. As medical test after medical test filled up Bev's schedule, she grew overwhelmed and weary. Doctors alarmed her when they told her they were looking for cancer somewhere in her body. Each day, God faithfully encouraged her with the promises of His presence and an abiding peace. When she turned to Him or read the Bible, she battled with the uncertainties and frequently learned to roll the what-ifs onto God's shoulders. One morning, Bev came across a verse in Exodus 23 that popped out from the page to her heart before a serious surgery. I am sending an angel ahead of you to guard you along the way. Sabi sa kwento, si Bev daw ay sunod-sunod ang naging medical schedule o yung mga pagpunta-punta sa ospital para sa mga tests. Sinabihan na din siya ng mga doktor na mayroon silang hinahanap sa parte ng kanyang katawan na isang kanser. Hindi pa lamang matukoy kung saan mismo. Sa araw-araw na yon, patuloy siyang pinatatatag ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga pangako. Pangako ng kapayapaang nakaulat sa Biblia. Nakipaglaban siya sa mga pagsubok na ito at natutunan na ibigay sa Panginoon ang kanyang mga alalahanin. Isang umaga, nabasa ni Bev ang Exodo 23 bago ang kanyang operasyon. Sabi doon, magpapadala ako ng anghel na mangunguna sa inyo. Pangangalagaan niya kayo sa inyong paglalakbay at papatnubayan hanggang sa lupaing inihanda ko sa inyo. Those words were spoken by God through Moses to His people. The Israelites, He was giving His laws for His people to follow and leading them to a new land. But in the middle of those instructions, He told them He would send an angel ahead of them to guard them along the way. Even though this wasn't Bev's life situation, she remembered that the care of angels is mentioned elsewhere in Scripture too. Psalms 91:11 says, He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. And Hebrews 1:14 tells us God sends angels as ministering spirits to serve believers in Jesus. Ang mga katagang ito ay sinabi ng Diyos kina Moses at mga Israelita. Binigay niya ito para pagbasehan at dalhin sila sa bagong lupain. Kaakibat ang mga kautusan ay ang pangakong pagpapadala ng Diyos ng anghel para sila ay gabayan. Kahit na hindi ito tulad ng buhay ni Bev,
Naalala niya ang tinuran doon na may mga anghel na sa atin ay gumagabay na nabanggit sa Salmo 21:11 at sabi din sa Hebreo 1:14. Ang mga anghel ay ang spiritong naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. If we know Christ, He's got an angel or angels near us to minister to us as well. Sa kahit anong sitwasyon, sa kahit anong pagkakataon, ang mga anghel na inilaan sa atin ng Diyos ay hindi tayo pababayaan. May mga sitwasyon na muntik na tayong masaktan, masugatan, maaksidente, pero naging muntik lang. May naalala ka bang ganon? Yung mapapasabi ka na lang ng, ang husay ng guardian angel ko. Salamat, Panginoon. Those times that God is proving us how powerful He is to put a strong angel to guide us. Let us thank God every time we have been saved by His angels. God bless everyone.